8, saan ba yun? 0.8 times 9.81 times the h bar, siya po ay si 0.6 all over 2 times ng area, siya po ay 2 times 0.16. So F1 is equals to hindi na makikita. 3.25. ano? 3.25. 3.25 kilo. Wala po tayong problema kay F1. Kay F2, same lang ulit, no? F2 is equals to gamma h bar. Ang problema lang natin, meron tayo nito yung h bar. Kailangan ulit natin ilipat, no? Yung oil papunta sa equivalent height na water. Simple lang yan, pressure lang ulit yan, no? So for H1, H bar na to, for 2, ang kailangan lang natin, dapat daw yung pressure, gamma H, no? Gamma H ng oil ay equal lang dapat sa gamma ng water, H ng water. So, umpisa natin yung gamma ng oil from doon, siya po ay 0.8 times gamma ng water, kasi magka-cancel out lang siya doon, di ba? Times yung H ng oil, which is equals to 0.6, tama po ba? Is equals to gamma ng H2O. Kaparehas lang po siya ng height. Ito yung kailangan natin. Equivalent niya sa water. Cancel to. Therefore, yung equivalent height ng water nung oil na yan ay equal sa 0.8 times 0.6 is equals to ilan? 0.48 meters. So, ito yung equivalent height nung oil. Kaso lang, H bar nga, ang H bar ngayon ay ano? Siya daw po ay 0.48 plus 1. Ay, 2. 2 ba yun? 2. Divide mo na. So, siya po ay 1.48 meters. So, nag-gets nyo, no? Nag-gets nyo ang pagkuha ng H bar. Yung 0.6 na yun, dilipat natin sa alin? Sa tubig, equivalent height, 0.48. Tapos, kukunin na po natin yung H bar nito. Ang H bar ulit niyan, no? Kalahati nito, 0.1 plus 48 ito. Equivalent height nito ay, sorry. So, equivalent height daw na H2, no? Ay from here hanggang dito. So, i-add lang daw natin yung equivalent nito ng H ng water na 0.48 plus yung kalahati nito na 1. So, 1.48 yung H bar. So, ito po ay 1.48. So, kaya na po isot, siya po ay 1 times 9.81 times 1.48 times the area, siya daw po ay 2 times 2.69 31 pala. Which is equals to 67.08 kilo. Okay? Nakuha po ba? So wala na tayong problema sa mga F. Isa na lang po ang problema natin. F. Tama? Yun yung hahanapin natin. At sa FH daw ay makukuha. Pag nag-sum tayo ng ano, ng moment, yung sa kinuha natin, kay 0, kay point A. Uli natin yung moment kay point A. So, summation moment kay point A is equals to 0. Lahat po ng
So, umpisa natin kay FH. Yun nga lang, si FH ay ano, nanditong part. Kailangan natin siyang ano, gawin ganito. Tama? Part mag-ikot, sakto doon. Kasi pag ganito, hindi po siya magkakaroon ng perpendicular distance doon. Tama? Kasi nakagano siya eh. So dito, para makuha natin yung perpendicular distance na 3.2 kaagad, ililipat lang natin siyang pagano. Eh meron naman tayo dito. Ang problema lang natin, sine ba o cosine? Diba? Mas madali kasi kanina eh. Kasi yung pala ay mas mahirap yung kanina eh. 2 square of 3. Dito, may angle na eh. So pag nandito siya, 3.2 ang perpendicular distance niya. Tama? Ngayon, sine or cosine? Very good. Siya po ay sine 60. Sine 60 times the perpendicular distance na 3.2. So, ang problema na ulit natin, yung mga F. F lahat ay nagsumalungat dito equals dito si F1 times perpendicular distance. Ano po ang perpendicular distance ni F1? Siya po ay ano? 3.2 yung buo. I-minus natin yung kalahati ng 0.6/2. Tama? Nasa to? Nasa gitna. At i-minus natin ang E1. Tama? May E1 po dito, di ba? Centroid. Ito po ito. Ito po ang center of gravity. Center of pressure niya. Ito po ay E1. Same principle dito kay tubig. No? Ito po ang center of gravity. Ito po ang center of pressure. At ito ang E. Okay? So, paano naman ngayon yung F2 plus F2? Perpendicular distance. Ano po ang perpendicular distance? Ang tanong, 3.2 ba to? Dapat 3 lang to, tama? Kasi pag 3.2 hanggang dulo, may sobra pa lang 0.2 lang, no? So dapat ito ay 3.0. Okay? Maliwanag, no? Kasi pag 3.2 hanggang dulo, may 0.2 pa. So hindi po siya kasama doon sa minus E. So hindi natin makakating yung location ng F na yun. No? Kasi meron pang 0.2 pala sa taas. So siya po ay magiging, ano? Si 2.69 divide po ng 2. Tama? Minus E2 sa F2. Tama po ba? Ito ay 2.69 lang. Diba? Divide ng 2 kalahati nito minus E2. Ganito ka na. Perpendicular distance ni F2. Ano? Sorry, 2. Ba't ako naggaan? Kasi 6 na naman na. 2.31. So, kaya na po isolve si E1. E1 is equals to IG over A Y bar. Ang problema lang ulit natin dito, si Y bar. Tama? Paano masolve ulit? Si Y bar 1. Siya po ay ano? Yung sin theta is equals to H bar Y bar. No? Pagdating naman kay E2, IG over A Y bar 2. Ito din ay sin theta is equals to H bar yung 2 which is 1.48. Ha, magkakalimutan baka ang gamitin nyo ay yung isa, no? All over Y bar. So, makukuha natin sin theta H is equals to
0.3. Tama? 0.3. So, y bar is equals to 0.3 all over sine 60. At ito po ay y bar 2 is equals to 1.48 over sine 60. At siya po ay 0.35 to. Ito po ay 1.71. So from here, kaya na po siyang isolve. FH is equals to F1 na equal sa 3.25 times 3 minus 0.6 over 2 minus E1 na 0.35 plus 67.08 times 2.31 over 2 minus 1. Hindi ba negative to? Hindi ba negative to? Mag-negative to? Fantastic yun nakuha namin last kahapon. Ay, oo nga pala, putang ina mo. Excited talaga ako matapos. Meron pa sa PBT ko din eh. BH3 pala ang bobo. So ito ay yung base. Sabi ko nagde-negative to. Dito pala nakita ko na negative eh. Siya po ay, ano yung base? Siya ay 2 times 0.69 all over 12. Na A is 2 times 0.69 times 0.35. At siya daw po, E1 is equals to 0.11. At pagdating po dito, 2 ay times 2.31 cube over 12 all over area is 2 times 2.31 times the y bar na 1.7. So, E2 is equals to 0.26. So ito po ay 0.26 at ito po ay 0.11. All over sine 60 times FH is equals to Hindi. Nasa summation ako. Hindi, ayan po, best. 26 ba talaga, no?
0.26. Ilan po? 24 points. 24.70 kilo. So, yan po ang pagkuha ng horizontal.